Good day mga ka-CRT! Welcome back to our channel. Ang i-discuss ko ngayon is calculator technique using Canon 789 SGA Edition 2. Focusing on dot and cross product. Pwede nyo magamit to sa ECE board exam, under JAS, or mathematics. Pwede rin to sa ibang engineering field. Meron din niyang general engineering subjects. And also, in college, pwede itong magamit sa physics or sa mga review classes. Let's recall the dot product. So for example, meron kang vector A and vector B. So yung A dot B is simply the product of each coefficient. Coefficient of X or I, coefficient of J or Y, and coefficient of K or Z. Then also, pwede rin niyang kunin yung angle between these two vectors kung nag-i-intersect to. This is the equation. A dot B equals magnitude of A, ang ibig sabihin ng absolute symbol na yan ay magnitude, multiplied by magnitude of B cosine theta. Wherein theta is the angle between A and B and it is an acute angle. So kung more than 90 degrees yung masosolve mo, kailangan masolve mo yung less than 90 degrees, yung acute angle part. Sa cross product naman, A cross B, gagamit kayo ng matrix. Yung first row, ito yung XYZ or IJK. Yung second row, ito yung coefficient ng vector A. Yung nauuna dito sa equation na A cross B. Yung third row, ito naman yung coefficient dito sa B. So kapag meron kang B cross A, magbabaliktad yung row 2 and row 3. Gamit naman ng cross product, para makuha yung angle theta, kukunin nyo yung magnitude ng result of A cross B equals magnitude of A, magnitude of B, and sine theta. So again, yung theta dapat acute angle, less than 90 degrees. So kapag more than 90 degrees yung makuha mo dyan, ibig sabihin ang nakuha mo yung dito sa side na to. So isolve na lang yung theta, yung acute angle part. Let's take this example 1. Find the dot product A dot B. Vector A is 6i plus 4j minus 3k. Vector B is 2i minus 7j plus 5k. So we will start with this solution. A dot B, imumultiply nyo lang yung mga coefficient ng kada direction. I to I, J to J, and K to K. So this is 6 times 2, 4 times negative 7, and negative 3 times 5. Then i-add mo lang. So dito sa dot product, ang makukuha natin yung tinatawag na scalar quantity, yung walang direction. So therefore, A dot B equals negative 31. Next, isolve natin yung theta. I-recall natin yung formula involving dot product. A dot B equals magnitude A times magnitude B cosine theta. So since meron na tayong A dot B, yung negative 31, isolve natin yung magnitude A. And this is equivalent to the square root of the summation of the square of each coefficient. So yung mga coefficient na 6, 4, negative 3, kunin mo lang yung square niyan and i-add. So this is square root of 6 squared plus 4 squared plus quantity negative 3 squared.
And the result is square root of 61. Then gawin din natin yan sa vector B. Kunin natin yung magnitude. And this is square root of 2 squared plus quantity negative 7 squared plus 5 squared. This is equivalent to square root of 78. Next, i-derive natin yung cosine. Dito nilagay ko muna na cosine x. Possibly kasi hindi natin makuha agad yung acute angle. Yung acute angle or yung theta kasi ito yung acute angle. So, i-derive lang natin yung cosine theta. Dito ginawa kong cosine x. Magkakaroon tayo ng a dot b over magnitude A times magnitude B. Then, substitution. So, we have negative 31 square root of or over square root of 61 times 78. And this will give you x equals 116.71. So, paano nakuha yan? I-solve nyo lang tong right hand of the equation and then shift cosine. So, masusolve mo ang 116.71. Ito yung sinasabi ko na kapag hindi acute angle yung nasolve nyo, hindi pa ito yung theta. So, para masolve nyo yung theta, ito kasing isang ikot, 360. So, ibig sabihin, yung 360, ibawas natin yung dalawang 116.71. So, ang matitira dyan, yung kabilaan na theta. Kaya, i-divide nyo pa sa 2. Okay? So, ito yung solution. So, yung 360 minus 2 times ng 116.71, ito yung magkabilang gilid, minus nyo. And then, yung makukuha nyo, yung kabilaang theta. And since we are solving for theta only, i-divide nyo pa sa 2. Therefore, the theta in this problem is 63.29 degrees. Let's try the calculator technique in that product. I'll be using Canon F789 SGA Edition 2. So first, i-press natin ang mode. Then pasok tayo sa vector. Select 8. Then, dalawa yung given vectors natin, A and B. Nagkataon na ito rin yung label dito sa calculator. So, select natin yung first vector. Press 1. And then yung dimension 3. So, select 1 also. Ilalagay na natin yung mga coefficient. Yung 6. Then, equal sign. Ito yung enter. 4. Equal sign. And negative 3. Equal sign. Then, para malagyan natin yung isa pang vector, ito yung ipipress nyo. Tandaan nyo to ha. Press CA. Then, apps. Pupunta ka sa data. Ibig sabihin, maglalagay tayo ng panibagong data sa ibang vector. So, select natin yung 2. Then, select yung pangalawang vector, vector B. Dimension niya, 3. So, select 1. Ilagay na natin yung coefficient ng vector B. Itong 2. Press equal sign, negative 7, and negative or positive 5. And now, may laman na yung vector A and vector B natin sa calculator. Press again CA. So, dito, ipe-perform na natin yung dot product. Okay, tatawagin na natin yung A dot B. So, ang gagawin natin is press ups. Tatawagin natin yung vector A. So, yan ay press 3. Kapag dot product, nandun pa rin sa ups. Andun sa option 8 yung dot. Then, tawagin natin yung vector B. Nandun sa 4. So, nalagay na natin sa calculator yung A dot B. Ang itsura, nakalagay rito sa calcu, vector A dot vector B. Then, press equal sign. So, yung makukuha natin, yung sagot natin kanina na negative 31. Next, to solve for the angle theta, susundan lang natin tong formula na A dot B over magnitude A times magnitude B.
Pero dito sa naka-enter tayo sa mode, hindi natin magagawa yung naka-fraction katulad dito sa button na to. Iba yung lalabas. Press CA muna tayo, then check natin tong fraction na button. So, iba yung lalabas. Kaya dito, dapat magamit nyo yung tamang parenthesis. Okay? So, gawin muna natin tong A.B. So, ang gagawin natin dyan, again, apps 3, apps 8, apps 4. Ito yung A.B. I-divide natin dito sa A times B na magnitude. So, pwedeng yan na rin ang i-enter natin o kaya itong nasolve natin na square root of 61 times 78. Pwedeng ganito. 61 times 78. Okay? O kaya, para mapakita ko sa inyo, meron ding absolute dito sa calculator. So, yun na lang ang gagamitin ko. So, lagay muna natin yung parenthesis na yan. Diyan sa loob, ilalagay natin yung buong denominator, which is magnitude A times magnitude B. So, pasok tayo doon sa parenthesis na yon. Para malagay yung magnitude A, ang pipiliin nyo yung absolute. Then, tawagin nyo yung A. So, apps 3. So, yun na yung equivalent ng magnitude A. Lagyan nyo pa rin to ng parenthesis. Then, i-multiply nyo yan sa absolute, then apps vector B. Close parenthesis. So, yan. Pwede nyong reviewin kung tama yung nalagay nyo sa calculator. Yung nalagay na to sa calculator, ito equivalent niyan, yung A.B over magnitude A times magnitude B. So, press equal sign natin yan and shift cosine. So, yung masosolve natin dyan, lagay natin shift cosine, then yung answer na yan, close parenthesis, then equal sign. So, dito sa calculator technique, ang nakuha rin natin is 116.71. Hindi naka-acute angle. Kaya, gagawin mo pa rin to. Okay? So, isosolve mo pa rin yan, 360 minus 2 times 116.71 over 2. For example, ayaw mong isulat yan sa papel, pwede ka namang shift, store, memory A. Okay? Then, pwede mo nang gawin to. So, try natin yan. Lagyan muna natin ng parenthesis yung buong numerator. Ito yung 360 minus 2 times nung 116 nilagay mo sa memory A. Kaya recall lang natin yung A. Close parenthesis. Divided by 2. So, equal sign. So, this is 63.29 degrees. Okay, so ayan yung calculator technique natin gamit ang Canon 789 SGA Edition 2 para sa dot product and finding the theta. Example 2, find the cross product A cross B. So given pa rin yung vector A and vector B kanina. Also find the angle theta. So to begin our solution, kailangan nating i-plot yung matrix. Vector A cross vector B equals yung ijk, then yung coefficient ng A, 6, 4, negative 3. Okay, ito yung nasa second row ng matrix. And coefficient ng B, 2, negative 7, 5. Nasa row 3 ng matrix. Then apply nyo lang dito yung tinuro sa inyo kung paano mag-perform ng cross product dito sa matrix. And for your reference, yung iba gumagamit ng basket method. And dito kayo mag-a-arrive sa solution na to. Okay? So, pakita ko na lang yung solution. Mag-a-arrive kayo sa negative I minus 36J minus 50K. So, ito yung cross product. Naka-vector form. Unlike yung dot product, naka-scalar.
Next, solve na natin yung theta. I-recall natin yung formula. So dito yung A cross B, kukunin natin yung magnitude equals magnitude A times magnitude B, sine theta. So meaning, kunin muna natin yung magnitude ng A cross B na to. So pagkuha ng magnitude, square root, then coefficient ng I, negative 1 squared, plus coefficient ng J, negative 36 squared, and plus coefficient ng K, negative 50 squared. This is equivalent to square root of 3796 or 3,796. Then kailangan din natin yung magnitude A and magnitude B. Pero nasolve na natin kanina yan. Magnitude A is square root of 61, magnitude B is square root of 78. Then solving for sin theta muna, mag-derive tayo. Sin x, yung sin theta, sin x muna, equals magnitude A cross B over magnitude A times magnitude B. Substitution, so we have square root of 3796 over square root of 61 times 78. So isolve nyo lang muna to, then shift sign na lang kayo. And the result is x equals 63.28 degrees. Naka-acute angle na yan, therefore we can decide this is already the theta, 63.29 degrees. So yung answer natin sa example 2, A cross B equals negative I minus 36J minus 50K. And the angle theta between these two vectors is 63.29 degrees. Ito rin yung nasolve nating angle gamit ang dot product. Then try na natin ang calculator technique for the cross product. Since nalagay na natin yung vector A and vector B, pwede na nating hindi yan i-enter. Pwede mo ring i-double check. Nandito ka naman ngayon sa mode na vector. So punta tayo sa apps and then select 3, nandun kasi yung vector A, then equal sign. So nandiyan pa naman 6, 4, negative 3. Ayan, 6, 4, negative 3. Press mo ulit yung apps, tignan mo naman yung vector B, select 4, equal sign. So 2, negative 7, and 5. 2, negative 7, and 5. So meaning, nandito na sa calculator yung vector A and vector B. Okay, so CA ulit. Now, i-perform na natin yung cross product. So apps, tawagin natin yung vector A. Yung cross, ito lang yan, yung time sa calculator or sa keypad. Then, tawagin natin yung vector B. So, yun lang. Ganun lang kaigsi kapag na-enter na natin sa calculator yung vector A and vector B. Then, press equal sign. Ang lalabas dito yung mga coefficient ng IJK. So, isusulat mo na lang yan. Okay? For I, negative 1. Okay? For J, negative 36. And for K, negative 50. So, ito rin yung nasolve natin kanina. Next, to solve for x or theta, so gawin lang natin to sa calcu. Press CA tayo. Then for the numerator, this is the absolute. Vector A, so tawagin natin yan, abs 3. Cross, tawagin yung vector B, abs 4. Then close parenthesis. Next, i-divide natin yan dito sa magnitude A times magnitude B. So i-set up ko lang, lagyan muna ng parenthesis, then punta ka sa loob, ilagay mo na yung abs, then vector A. Close parenthesis, i-multiply mo sa abs, then abs, vector B naman, close parenthesis. So yan, dapat proper yung parenthesis nyo para hindi mag-error. Press equal sign. So ang nakuha mo pa lang dyan, itong fraction natin dito. Para makuha yung x, shift sign tayo.
shift sign of your previous answer, close parenthesis para sigurado, then press equal sign. So yung lumabas, 63.29, ito na mismo yung answer natin. Okay? So 63.29 yung angle theta. This is the end of our tutorial in calculator technique for dot and cross product using Canon 789 SGA Edition 2. Sana magamit nyo to sa inyong future exams. Thank you and God bless to all.